tayo at ating dasalin ang 10 Abagi ng Maria. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang panalangin kay Jesus ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin. Bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan humawi ng papuri, bayan humawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Ngayon po ay araw ng mga lolo't lola. Meron po ba ditong lolo't lola? Taas po ng kamay. Wala. Very good. Walang senior citizen bale. Napakaganda po ng ating pagbasa. Dahil po hinahamon po tayo na yung conventional po natin na pagpapatawad, dinadalisay po ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, magpatawad kayo tulad ng kapatawaran ni Kristo. At malalim po yung kapatawaran na yon. Kaya mga kapatid, aminin natin mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukmok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha
at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pagngit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matututo kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya'y nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kaniyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay,
nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwang mga lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating pagbasa. Kasi hinahamon po yung karaniwan nating pagkaunawa ng kapatawaran. Sa atin,
bago natin patawarin, dapat muna siyang humingi ng tawad. Di ba? At kung hindi siya humingi ng tawad, nagmamatigas din tayo. Di ba? Sabi natin, magdusa ka. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko na ikaw papansinin. At naghihimutok tayo sa galit hanggang siya'y madala. Di ba? Ganyan minsan tayo eh. Pero gustong baguhin lahat yun ng Diyos. At magandang umpisahan, sino nga ba ang Diyos? At nasa Salmo Responsorio, sinasabi doon, medyo yung salin sa Tagalog medyo matabang ng konti. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmabagandang loob. Ang salin po niyan sa Ingles, parang mas hinahagod niya ang katangian ng Diyos. Ang sabi niya, the Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion. Parang yung lahat ng katangian ng pagmamahal, yung napakabanayad, napakamahabagin, mabagal magalit, at nandun yung ano bang compassion, yung habag. Nandun yung habag ng Diyos. At hinihikayat nga talaga na magpatawad. Kaya makikita natin yung katangiang yun sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, sinasabi doon na yung hari, kahit 10 milyon piso yung utang, yung para bagang hindi makakabayad yung lingkod, pinatawad niya kasi nanikluhod sa kanya. Pero mas nakakaano doon, nagpatawad siya, pinatawad siya ng hari, pero siya, hindi niya na-appreciate na siya'y pinatawad. Hindi siya nagpasalamat talagang lubos na siya'y pinatawad kasi nung nakakita siyang may utang sa kanya, hindi niya natatandaan may utang siyang 10 milyong piso. Kaya yung hinaharap niya, 500 piso lang, na tingin ko kaya namang bayaran yun, hindi niya pinatawad. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon na tayo'y magpatawad. Dahil unang-una, sabi sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirach, tayo magpatawad kasi tayo mismo nakinabang sa kapatawaran. Wala sa atin dito ang hindi nagkasala. Wala sa atin dito ang hindi humingi ng tawad sa Panginoon. Pwede pa nga nating sabihin yung sinasabi ni Pedro na yung 7 beses na patawarin, siguro sa isang araw 7 beses na tayo nagkasala sa Panginoon. Kaya yung 70 beses sa 10 araw tapos na. Baka nga pa ulit-ulit. Kasi di ba, yung pinapaalala nga ni Pope Francis ngayon, huwag magchismis o huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Makakita tayo ng hindi maganda, nag-iisip na tayo ng hindi rin maganda. Kaya, ang sa akin, lahat po tayo nagkakasala. At lahat tayo nakikinabang sa kapatawaran ng Diyos. Kaya, sana maging magaan ang loob natin, magpatawad din ang ating kapwa. Dahil yun ang ating unang-una, yun yung una nating pinakinabangan. Pangalawa, kaya tayo inaanyayahan magpatawad dahil ayaw ng Diyos ipunin natin ang ating sama ng loob. Yung ating galit, yung ating puot, yung kabigatan ng loob, ayaw ng Diyos maipon din yun. Alam niyo po bang may research, nabasa ko po very lately, may research po sa Japan, isa pong hindi katolikong bansa. Ang sabi nila, karamihan daw po ng sakit ngayon ay hindi nanggagaling sa pagkain. Nanggagaling po sa stress. Dahil ang tao ngayon,
parang masyado siyang demanding sa sarili niya. So nasistress siya sa trabaho. Ang tao din ngayon, puno ng galit. Kaya naiipon yung galit sa kalooban. So parang nawawala yung pagiging maaliwalas ng tao. Kaya yung sinasabi ng Diyos, magpatawad. Hindi lang tayo magpapatawad sa ating sariling kapakinabangan. Kung tayo magpapatawad, tayo yung unang makakaranas ng ginhawa. Kasi mga Pilipino daw po, mga farmers, mahiling magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang sinasabi ngayon ng Diyos, huwag kayong magtanim. Huwag niyong itanim ang inyong sama ng loob. At maiiwasan lang po nating magtanim ng sama ng loob kung tayo magpapatawad. Kung tayo magpapatawad, we liberate ourselves from anger, from rage, from anxiety. Parang pinalalaya natin yung sarili natin doon. Huwag nating babaunin. Kaya sinasabi nga ng Diyos, magpatawad. And that's the only way. Yan lang paraan. Magpatawad. Paano kung paulit-ulit? Ang ano po dito, minsan po o kadalasan, dahil kaya paulit-ulit, kasi hindi din talaga alam ng tao sa kaloob-looban niya kung ano ang tama. Ang sa atin, meron tayong tungkulin na gabayan yung taong yun hanggang magawa niya yung tama. So ginagabayan natin yung taong yun na hindi lang para iwasto natin yung taong yun, pero ginagabayan natin yung taong yun para malaman niya kung ano yung tama. Kaya sa atin, parang hindi lang tayo malaya sa pighati, sa sama ng loob, pero nakikita din natin yung pakonti-konting magpapagbabago doon sa taong ginagabayan natin. Kaya yung paulit-ulit kasi hindi malinaw sa kanya na siya'y nagkakasala. Hindi malinaw sa kanya na siya'y nakakasakit ng kapwa niya. Isa pong tinatanong ko, lalo po maganda pong tanungin ang bata eh. Sabi ko, itong kasalanan mo, kapag ginawa sa'yo, masasaktan ka ba? Opo, Father. So, kung ginagawa mo yun sa iba, okay lang ba yan? Nagawin din yan sa'yo. Kasi ginagawa mo sa iba. Sabi ng bata, hindi po. Bakit? Kasi nasasaktan po ako. So alam mo na kapag ginagawa mo yan sa iba, nakakasakit ka ng iba. Kaya sa atin, kung tayo ay magpapatawad, kung tayo ay gagabayan natin yung tao pabalik sa tamang daan, may elemento po ng pagtuturo. May elemento po ng pagpapaalala. May elemento po ng pangangaral. Kasi pwedeng magalit lang tayo na magalit, pero hindi nauunawaan talaga, bakit ba tayo nagagalit? Ito po ay pakonti-konting paglalakbay, papalapit kay Kristo. Wala naman pong instant nagpagbabago. Siguro lalo't higit, kunyari, kung pag-uusapan niya yung inyong asawa, kasi kanina po nakikinig po ko sa radyo, at may drama po, pinagtaksilan po yung asawa. At ang bakas nakakasakit po dun, yung buong pamilya, yung buong angkan, alam na pinagtataksilan yung babae. Sabi ko, anong nangyari doon? May mali. Para bang may mali, yung buong angkan, hinayaan nila yung lalaki na magkasala doon sa asawa at doon sa anak. Parang may mali na kailangan to. Tapos ang nakakalungkot pa doon, sa huling-huli, pinagagalitan pa nila yung babae. Ay ko, bakit ganun? Yung babae na nga naagrabyado, yung babae pang may kasalanan. Pero kung tutusin mo, yung buong angkan, may problema.
So makikita natin, it's a generational problem. Hindi lang yung problema ng anak, pero yung henerasyon, simula sa nanay, tatay, may problema, yung mga kapatid, may problema. At lahat yun, susubukan nating gabayan patungo sa tama. Bahagi po yan ng pagpapatawad natin, yung paglalakbay tungo sa tama. So yung kapatawaran, makikita natin, hindi lang yung kapatawaran na, I forgive you, but I also want to teach you what is right. At dahil doon, makikita natin, masakit pala. Masakit talaga. Pero kung titingnan natin yung sakit, tingnan natin si Kristo. Si Kristo kasi, nagpatawad siya nung nasa krus. Hindi yung nung masaya siya, nagmimilagro, makapangyarihan na salita. Si Kristo, matingkad na matingkad ang kanyang kapatawaran sa krus. Patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. So makikita natin, ang pagpapatawad, ginagawa pag masakit. Hindi yung pag nakalimutan na natin, yung forgive and forget. Hindi po. Nagpapatawad tayo habang masakit. Dahil gusto nating sabihin, gusto natin siyang mapatawad, yung kaloob-looban natin magpatawad sa Kanya. Gustong linisin ng Diyos ang lahat ng puot, lahat ng galit, lahat ng sama ng loob sa ating puso. Kasi kung tayo magpapatawad ng ganun, parang napakaginhawa, napakagaan sa loob. At yan yung tinuturo sa atin ng Diyos. Yung malinis, mahagod ang kaloob-looban natin. Dahil tayo ay marunong nang magpatawad. Magsitayo po tayo at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isabuhay ang turo ng Panginoong Hesus hinggil sa pagpapatawad sa kapwa. Para sa bawat kailingan ang ating itutugon, Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at maikalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maipalaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba, at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan
at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang alagaan ng Espiritong Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay matutunan nating magpatawad sa lahat ng kasalanang nagawa sa atin ng mga hindi natin kapanalig. Dahil tayo rin naman ay maraming masamang nagawa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lolo't lola, upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalina ng kanilang mga anak at mga apo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo magmatigas sa tawag ng Diyos na maging mapagpatawad sa lahat ng nakasakit sa atin at gumawa sa atin ng masama, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming tigib ng awa at habag, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mapuspos ang aming mga puso ng paghahangad na kumalat sa bayan ng Diyos ang pagpapatawaran at magandang pagsasamahan. Bilang pagtugon sa hamon ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang ngalan mong banal ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni si Kristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil sangad mong magbago ang kinamayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hagantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinto sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen.
tinig mo'y isang awit, ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaan masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilong. Ako'y akayin sa daan, matuwid, wag nawang pagayin tulutan, mabighani ng panandalian, at huwag narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilong. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilong. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos.
Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo lahat. Hindi ko po alam kung yung mga lolo't lola nandito ngayon, kasama niyo po bang pamilya niyo? Wala, no? Nandito po pamilya niyo? O ganito po. Ngayon po papayagan namin kayo, kasi pamilya naman kayo, ipatong niyo po ang inyong kamay sa inyong lola. Kung nandito po. Kung wala naman po, kung nasa bahay po kayo, pwede pa po kayong yapusin yung inyong lola. Kasi gagawin po natin ngayon, ipagdadasal po natin sila. Okay po? Sino po bang lola dito? Ayan na. Pwede kayong pumunta sa harap. Request lang. Pero mag-social distance kayo. Yung mga lola po dito. Pumunta po sa altar ang mga lolo't Hindi, dyan lola. lang. Okay na po dyan. Dyan lang. Sa harap po ng altar. Sa harap lang po. Mga lolo't lola po. Nagkakabukuhan na. Ang mga lola. Ang mga senior. Ayan na. Sige. Lolo't lola. Distance na lang po, ha? Sige. Okay. Gagawin po natin sa likod, itutuon po natin yung kamay natin sa kanila, itataas po natin yung kamay natin sa kanila. Okay? Pagdadasal po natin lahat sila. Hindi lang po ako. So tayo po, manalangin po tayo. Amang maawain, ang mga katandaang lingkod mo ay ganap na umaasa sa iyo. Nasaksihan nila ang iyong kagandahang loob. Salamat po sa biyayang handog mo sa kanila sa maraming yugto ng panahon. Pagpalain mo sila ng bagong sigla at bigyan ng kalusugan ng isip at katawan. At higit po silang pagpalain sa kinabukasang walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga lolo't lola. Maraming salamat po. Sige na po, pwede na po tayong bumalik. Salamat po. Tsaka na po yung handa. Napakaganda po ng hamon ng Panginoon. Mahirap lang kasi iba po yung nakagawian natin. Pero napakaganda po kasi napakaganda po ng pakiramdam ng pinatawad. Pero tayo hinahamon ng Panginoon, hanapin at ipagpasalamat yung kagandahan ng pakiramdam din ng tayo din ay magpatawad. Hindi lang po tayong pati pinatawad, tayo po ay nagpatawad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapatawaran ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan ng anupamang bagay. Ako ay kanyang binubuhay sa mga dakil pastulan. Kung ako'y maglalakbay sa gitna man ng dilim, tindig ng aking
puso'y kanyang daramain, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayaw sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot at hirap ng buhay.